morning po, kamusta na po kayo? Ngayon po ay Friday morning, isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Buhat po dito sa ating minamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. At sa pagpapatuloy po ng aking tinatalakay tungkol sa mga baluting kaloob ng Panginoon, nasa ikatlong bahagi po tayo. Sabi po dito sa ating text sa umagang ito para sa ating morning devotion, Efeso chapter 6 verse 14a, kaya't maging handa kayo. Katulad po ng aking tinalakay sa dalawang previous nating morning devotion, na once na tayo ay nakipag-isa kay Kristo, once na tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, tayo ay nakapagdeklara ng gera kay Satanas at sa kanyang mga kampon. At para tayo ay naging matagumpay, kinakailangang isuot natin ang baluti na kaloob ng ating Panginoon. So ang title po ng ating morning devotion sa umagang ito ay maging handa tayo. Sa gerang ito, ang unang ginagawa ni Satan upang siya ay maka-first base ay nagkikreate siya ng pag-aalinlangan sa ating puso't isipan. Ito ay ginagawa ni Satanas kila Eva at Adan. Pinalabas niyang sinungaling ang Diyos na nakasulat sa Genesis chapter 3 verse 4 to 5. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Alam niyang kung kakain kayo, ang bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Kaya dahil doon, ano ang ginawa nila Eva at Adan? Sila ay kumain ng pinagbabawal na bunga, kaya sila nagkasala. Nang sina Eva at Adan ay nag-alinlangan sa sariling katapatan ng Diyos, minsan minasa nilang mapa sa kanila ang pagiging Diyos. Kaya anong nangyari? Sila ay nagkasala. Kapag tayo nabigo sa ating mga pangarap, kapag tayo ay nagkasakit, kapag tayo ay namatayan ng mahal sa buhay, tinutokso tayo ng dyablo at maaring pumasok sa atin ang pag-aalinlangan sa katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. Tinangka itong gawin ni Satanas hindi lamang kila Eva at Adan, kundi maging kay Job na lingkod ng Panginoon na dumanas ng sunod-sunod na pagsubok. Ang asawan pa niya mismo ang ginamit ni Satanas. Sabi sa Job chapter 2 verse 9, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo na ang iyong Diyos at nang mamatay ka na. So mga kapatid, ang solusyon para ma-overcome natin ang kaaway ay dapat tayong maging handa. Kailangan maging handa tayo sa pakikipaglaban kay Satanas. Kung hindi ay madali niya tayong magugupo. Ito ang layunin ng Efeso chapter 6 verse 12a. Ang tayo'y handa sa pakikipagbaka. Ang sabi ng talata, kaya't maging handa kayo. Kaya nga, paano tayo maghahanda na labanan ang kaaway? Ito ay sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, na panatiling tapat at sumusunod sa Kanya, at manatiling suot natin ang baluting kaloob ng Panginoon. Upang dumating man ang manunukso, dumating man ang kaaway, tayo ay mananatiling matatag at mananatiling nakaugnay sa ating Panginoon. Anytime pwedeng dumating ang kaaway upang tayo ay tuksuhin, upang tayo ay salakayin. Kaya dapat lagi tayong handa. Lagi natin isuot ang baluting kaloob ng Panginoon upang kung sakali mang dumating ang kalaban, tayo ay magtatagumpay sa tulong ng ating
Panginoon. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Ngayon po, dumako tayo sa ating prayer time para sa umagang ito ng Friday, para sa ating morning devotion. Tayo ay manalangin. Banal at dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Friday. Minsan pa ay kinatagpo mo kami sa isa na namang edisyon ng morning devotion sa umagang ito, na kung saan narinig namin ang may kinalaman sa mga baluting kaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga baluting ito na kung saan magagamit namin upang mapagtagumpayan namin ang gawa ng kaaway, ang sanglibutan. Tulungan mo kaming laging maging handa. Tulungan mo kaming laging ready, malakas, punong-puno ng kasiglahan upang kung sakali mang dumating ang kaaway, ma-overcome namin ito tulad ng ginawa mo nung ikaw ay narito sa lupa. Patnubayan niyo po ang lahat ng mga nanonood sa magang ito. Ano man po ang kanilang pinagpipray, bigyan niyo po ng katuparan. Yung mga iba na nakakaranas ng mga trials, ng mga pagsubok, tulungan mo po silang maging mapagtagumpayan ito sa tulong mo. Humihingi ng ng magandang kalusugan, tulungan niyo po sila, pagalingin niyo po sila. At ganoon din po lahat ng mga nakakaranas ng mga hindi magagandang pangyayari, samahan niyo po sila. Patnubayan niyo po kami sa buong maghapon, huwag niyo po kami pababayaan. Ingatan niyo po kami sa mainit na panahon. Protektahan niyo po kami, dakilang Diyos, hindi lamang kami, kundi lahat ng mga nanonood sa mga oras na ito. Ganun din po ang mga kapatid namin sa malalayong lugar, mga kamag-anak namin sa iba't ibang panig ng bansa at ng mundo. At ganun din po ang mga kapatid namin na nasa ibayong dagat. Salamat po, huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan sa kabuuan ng araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng morning devotion para sa umagang ito ng Friday. Nawa, patuloy tayong engage natin yung ating buhay sa Panginoon. Tayo ay manatiling tapat, patuloy na magbasa ng salita ng Panginoon, manalangin, at patuloy na magpalakas dahil hindi natin alam kung kailan aatake ang kaaway tulad dito sa ating pinag-aralan sa umagang ito. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, ngayon, kundi magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, paalam!